So Noah came out together with his sons and his wife and all the creatures that moved along the ground and all the birds, everything that moves on the land, come out of the ark, one kind after another. So kani siya after di ay sa great nga flood, kahibalo ba mo nga wala pa sila diretso ng gawas. Diba? Kung niundang na ang ulan, wala sila diretso ng gawas. Kaya syempre, kung magbaha, taas, bisan pag wala na ulan, taas pagyapon ng tubig. Nag-research na ako nga, pila sila kaadlaw nga nagpaabot dito sa arka. Kaya balo mo pila? 371 days. Nga nagpaabot sila sa arka, nga manggawas na rin sila. So 40 days, okay pa to. Okay pa makikuban sa mga kabaw, sa mga, usa pa man nga klase dira sa mga leon, sa mga hyena, mga sub-Saharan, beta diri Gara-gara man na ay. No, so okay pa ang 40 days nga makikuban. Pero ang 371 more than 1 year, grabe naman gyud na kaalingugmog sa sulod, mura grabe na bagid kana ang tinuod nga lockdown. Ato ganing lockdown nga bagot naman gay kaayo tanan, wa nang nag-online selling na tanan, nag-vlog na tanan, nag-content creator na tanan tungod sa kalaay gyud nga naara mo permi sa sulod. No? Siguro diriya sa Lubihi, dili jud kaayo stricto. Sakto ko? No, makagawas-gawas gihapon, do na agid curfew, pero unlike gyud dito sa amua sa obrero. Nga, oh, sa na nakared nga gawas man na dira. Ano magdala bitog megaphone? Nga atong ready ay na kay gikuha ba tapos oh, isa man ang anak ni kuan dira ano ni gawas. As in, ya mo to nga, mura naman pagkag nakuan dito. Naara gid pud balay. Kaniyang tinuod nga lockdown. Wala gid sila kagawas sa arka not until 371 days na human. Ngano man, so naapay kung kamo daw after sa 40 days and 40 nights manggawas mo. Grabe kayong baha. Naapagid nay tubig. Ang tendency kung munaog ang tubig, lapok pagid kayo, malugog gihapon ka. Siguro more than height sa tao ang lapok. Imagine, so pahulaton sa gining nila nga signal na kay dili man sila ang nag-close sa door. It was God himself who shut it down. So wala po sila kuan nga i-open sumoto nga nag-wait sila for 371 days. Bagot na gid kayo ang tanan. So giingon dayon diri after nila nga nang gawas in 20, then Noah built an altar to the Lord, and taking some of the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. So kanin nahitabo igsoon. After lockdown, di ba? Murag tag mga nagkisi-kisi tanan. Nga pwede na kuan lang, limited lang sa to term na gigamit no nga social distancing lang, mag face mask gihapon, atat na atat gid kayong tanan nga maadtog mall, simba, mag-gather. Tungod kay naunsa na even New Year, di ba? Kung New Year sugato na to ang bagong tuig, dili dapat ang New Year, Happy New Year, dili dapat. Tanawang gibuhat nila Noah. Pagkagawas gid nila sa maong arka, o silang gibuhat, they built an altar. Pwede ra gid silang maglipay-lipay. Pwede silang magligid-ligid. Ingani day ang kuan, balas, ay ingani day ang bato. Ingana ba? Or mag-celebrate ta. Igawas na lang ang mga kuan dira ato ng pangihawon, magkaon ta, mag-Thanksgiving ta, silang gibuhat. They built an altar to the Lord, and taking some of all the clean animals and clean birds, he sacrificed burnt offerings on it. No? Burnt offerings. Diri ata makapamalandong igsuon. Nga muundang na ta sa sige o
blame sa Ginoo sa mga butangan na itabo sa atong kinabuhi. Ako dili ko excuse ana. Sometimes maka-question yun ko. Para sa ito niaging mga adlaw, naka-question ko sa Ginoo na lang yan. But na-remember na ako ang mga good things. Kaya di ba? Remember all the good things that He has done. Remember. So gihinumduman ako and nakahilak ko kay nakadumdum ko nga katong pag-birthday na ako, kadto pud nag-end ang ako ang time as a beneficiary. Kay 22 years old na ko. So, wala na ko sa ako, kay gi-message ko, ingana, ingani, karon po ang imuhang time nga, exit ka, kay 22 years old na ka, you are a product of God's grace, ikaw gid ang living testament, ingana. And that time, nga, grabe gid akong ana sa Ginoo nga Lord, ngano man, ingana. Nakahilak na inoon ko, tungod kay nagpasalamat ko, kay, Lord, kanang nahuman gid ako ang 18 years. So on 4 years old pa ko. Kuan ako ng compassion. And karon ko nag-end. So walay mahilak. No, nagpasalamat kay dili gid ta mo makaila. So without the help of compassion, nga na ba nga kanang dili magitanan makakuha ani nga opportunity bitaw. Amen. Dili tanan unya isa bitaw ko sa mga natagaan og opportunity or privilege nga matabangan not just your family, your personal life but also your spiritual life. Grabe gid siya kadako og tabang sa ako ang kinabuhi nga makaana jud ko Lord, I will remember the good things you have done. And tungod ato nga panghitabo, nagilak na lang jud ko di ay sa kalipay sa pagpasalamat nga imuha gid ay kong gi-sustain Lord. Nga imuha jud kong kana ay atong mga kinabuhi ba igsoon gisulat na bitaw. Amen. Unya nganong magsige patag kabalaka, sayang kaayo nga gisulat naman di ay na. Gisulat lagi siguro gid akong kinabuhi no kay kung dili tungod sa compassion, mingon di ko it is because of the Lord. Grasya sa Ginoo pero tungod iha tong himong instrument ang compassion nga makailagid ko sa iya ha. Amen. Outlet ko sa Ginoo nga ako isa ko sa mga living testament of His grace. Nahantod karon nakapadayon og di tagid mo makaila, mo di pinaka ay di makaila. Wala man mailan nga LG, wala man mailan nga Ate Joy, kamong tanan. So nga na nga I am remembering the good things nga gibuhat sa Ginoo. That's why kaning time ni Noah, nag-build sila altar. Sa una igsuon nay mga offerings nga gina-practice nila. Pero kaning mga offerings lahi ni ang gibuhat nila Noah. Kay sa una kinahanglan pa nilang tungaon. Naay kanang pag-half ba pero gingon sa burnt offerings nila it's whole. Kinatibuk-an, no? Ang tanan ilahang gi-offer. Their first act of worship was unsa man? Was prayer. Wala sila naglipay-lipay nga sila lang kay tungod nakagawas sa gitaning quarantine, nahuman ra gid ning lockdown. Wala, nagpasalamat sila. Nung pinakauna nila nga response sa gibuhat sa Ginoo. And also, say padayon ta, the Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, ay sa nakaana ko, nakaihaw na ba mo og sa mande iro kana grabe ang kuan ni Lord ani kanang iyahang panimhot, di ba? Kay ilahang gi-burn ang nag-burn sila og offerings nga mga hayop. The Lord smelled the pleasing aroma. Humot na, ana di ko nakapangutana ko nga humot ang mga isugba nga mga hayop. Lechon siguro. Okay ra. No? Pero, okay siguro ng uban. Pero katong mga, unsa gipamili, mga birds maning giingon diri ano? Clean animals, clean birds. Kana sa ila ka Kristo din. Oo. Nagisunog. Grabe ang panimot ni Lord. Naa siya'y na-smell. Nganong na-smell niya ang pleasing aroma? Siyang giingon, this is the covenant. Genesis 8,
Never again will I curse the ground because of humans. Even though every inclination of the human heart is evil from childhood, and never again will I destroy all living creatures as I have done. Ana jud ko nga. Nag-oath si God, ang Dios, nga dili na gyud ko. Di na nako utruhon nga kung managhan na po ang mga makasasala, ako na po ning pabahaon ng kalibutan. Sige daw, mahitabo na karon, madala baka sa arka. Paghimo na lang kong submarine. Question is, kung mao'y gitanaw sa Ginoo ba, nga pag magmahay na galing ko sa tao nga daghan nagmakasasala, grabe na ang mga kahilayan, ay magpabaha na po utro, na po ko'y piliun, kinsa kayang piliun mo mag-inog ka. No? Nakahuna-huna ba mo ana kung wala ni nga kobinan? Nakahuna-huna mo ana nga. Siguro yung makasulod. I tell you. But kaniya, there were 8 of them. You know, si Noah niya, iyang wife, Shem, Ham, and Japheth, kauban sa ilahang mga asawa. 8 lang sila. And then the rest is mga kahayupan na. You know? Kung wala ni nga covenant, igsuon ba? Magsigig balik-balik ra gihapon nga pag managhan ng mga makasasala, hala magpabaha na po na napoy arka, hangtod nga managhan na sad, na napoy mga makasasala, himo na po arka, bahaon na sad. Inana lang gihapon. But this covenant, never again will I curse the ground because of humans. Unsa ni? Restraint. Gi-control sa Dios, gipugnan sa Dios ang iyahang gibati ngadto sa tao because of their evil deeds. Kana jud ko nga. Grabe ni nga covenant, mao ni nalimtan nato. This is the forgotten covenant. Ano man,